Tiningnan ni Bianca ang reflection niya sa salamin at hindi niya napigilan ng mapangiti. Nakalugay lang ang buhok niya. Lalong humaba ang eyelashes niya dahil sa mascara at may red lipstick sa mga labi niya. Suot niya ang puting knee-length dress na niregalo ni Luis. Nalaman kasi nitong wala siyang isusuot sa date nila and to her surprise, bigla siyang niregaluhan nito. Nag-spray muna siya ng pabango bago lumabas ng silid. Nadatnan niyang nakaupo si Luis sa sopa habang naghihintay sa kanya. Napakagwapo nito sa suot nitong white long sleeve polo at slacks. Napalingon siya at nakita niyang nakasandal si Noah sa divider. Nakasuot lang ito ng pambahay na t-shirt at cargo shorts. Pero parang mas gwapo yata ito sa paningin niya kaysa sa aktor. Imbis na mapatingin sa date niya, parang nagmagnet yata ang kanyang mga mata sa kababata. As if he sensed her presence, lumingon si Noah at nagtama ang mga mata nila. Sinuyod ng mga mata nito ang kabuuan niya. Ngunit bigla na lang itong umiwas ng tingin. Frustrated, bumaling siya kay Luis at nagplaster ng isang nakakasilaw na ngiti sa mga labi niya. "Let's go, Luis." Kaagad na tumayo si Luis nang makita siya at pinagmasdan ng kabuuan niya. "Wow, Bianca, you look absolutely stunning." "Absolutely crazy ang mas bagay." Sabad ni Noah, biglang nasira ang magandang mood ng dalaga. Hinarap niya ang kababata. "Ano bang problema mo, ha?" "Aren't you supposed to be hiding? Pero heto ka ngayon makikipag-date sa isang sikat na artista." Nito na nag-aapoy sa galit ang mga mata. "Paano kung may makakita sa inyo?" "Noah, calm down." Itinaas ni Luis ang isang kamay. "Hindi magiging problema ang paparazzi ngayong gabi." "At bakit hindi?" Asik nito. "Dahil may nirentahan akong restaurant." Kalmanteng sagot ng kaibigan nito habang inaayos ang suot na polo. "Walang ibang taong kakain dun ngayong gabi kundi kami dalawa ni Bianca." "What?" Gulat na sabi ni Noah. "Kayong dalawa lang? Hindi pwede yan." "At bakit hindi?" Nakangising tanong ni Luis. "Oo nga, Noah. Why not?" Dagdag ni Bianca. Kasi ang pangit tingnan." Lumingon-lingon ito sa paligid na parang naghahanap ng matatakbuhan. "Trust me pare, malinis ang intensyon ko kay Bianca." Pangungumbinsi ni Luis. "Sinong niloloko mo, ha?" Parang matatawa si Bianca dahil sa mga pinagsasabi ni Noah. Lihim din siyang kinilig dahil mukhang nagsiselos ito sa kaibigan. Well, ayaw naman niyang tawaging ambisyosa, pero parang ganoon nga ang inaakto nito. "Halika na, Luis," sabi niya, sabay hawak sa braso ng kadate. Pinilit niyang magmukhang confident kahit malapit na siyang mapatili sa loob-loob niya. Tuluyan na silang umalis. Naiwan si Noah na mag-isa sa gitna ng sala. "Earth to Bianca, andyan ka pa ba?" Natigil sa pag-iisip ang dalaga at sinubukan niyang ituon ng atensyon kay Luis. Totoo nga ang sinabi nito. Nirentahan nga nito ang buong restaurant para lang sa date nila. Punong-puno ng kandila ang paligid. At may 5 violinist na tumutugtog sa isang sulok. Kung tutuusin, napaka-romantic ng atmosphere. Pero may mali at hindi alam ni Bianca kung ano yon. "I'm really sorry, Luis. Pagod lang siguro ako." Aniya habang tinitingnan ng paelya na in-order niya. "Huwag mong sabihing ginagawa kang tauhan ni Noah." Nakangising tanong nito. "It's not like that at all." Tanggi niya. "Ngayon ko lang kasi natutunang maglaba at magplansya ng sarili kong mga damit." Natawa siya sa sinabi niya. "Ngayon ko lang na-appreciate ang lahat ng meron ako before." "So, dapat ka palang magpasalamat kay Noah." "Magpasalamat kay Noah? Ba't naman ako magpapasalamat doon? Of all people?" Nanlaki ang 2 mata niya at natawa siya ulit. Sumandal siya sa kanyang upuan at pinaikot ang mga mata sa paligid. "You know, Luis, wala pa akong nakikilalang tao na sing irritating at kasing pasaway ni Noah." "Ako rin." Sang-ayon nito. Biglang pumormal si Bianca. She was on a date with the unbelievably gorgeous Luis Cruz. Na-remind niya ang sarili. Bakit ba ang lalaking yun ang pinag-uusapan nila? Hindi ba't sawang-sawa na siya sa pagmumukha nito? So bakit ito pa rin ang topic nila? She was supposed to be having fun with Luis, not thinking about Noah. "Paano ka nga pala napasok sa showbiz industry?" Pagbubukas niya ng ibang topic. "Artista na talaga ako mula pagkabata. 7 months old pa lang ako when I did my first commercial for Cutie Diapers." Paliwanag nito na parang sayang-saya sa naalala.
Nalaos ako in my teen years pero sumikat ako uli noong early 20s ko. Nabigyan kasi ako ng big break sa isang soap opera. Wow, daig pa ng buhay mong isang pelikula. Natawa na lang ito. Hindi naman. Mukhang mas exciting pa nga yung sayo. Running away from an arranged marriage? That sounds like something out of a fairy tale. Pero walang Prince Charming. Kontra niya. Instead of a handsome prince, isang asungot lang ang lagi kong kaharap. Bianca leaned back on his chair at mataman siya nitong pinag-aralan. Makalipas ang ilang segundo, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. You like Noah, don't you? What? And Noah likes you. Nahihibang ka na yata. Tanggi niya at umiling pa siya for added effect. Come on, Bianca, it's obvious. Anang lalaki. Sumubo ito ng paelya at ngumuya. Lumunok muna ito bago nagsalita ulit. Kahit ano pa ang pag-usapan natin, nagagawa mo pa rin ibalik ang usapan kay Noah. That's not true. Ang defensive mo naman yata. Tinaasan siya nito ng 2 kilay. Gusto mo postahan tayo? Malamang hindi matutulog si Noah hanggat hindi ka nakakauwi. Selos na selos siguro yun ngayon. Stop it, Luis. Bakit? Untag nito habang binabantayan ng bawat emosyon sa mukha niya. Dahil ba hindi mo talaga gusto si Noah? O ayaw mo lang i-entertain ang possibility that he might feel the same way? Wala akong gusto kay Noah at wala rin siyang gusto sa akin. Pagpupumilit niya. Huwag mo sanang isipin na niyaya lang kitang makipag-date para pagselosin ang kaibigan mo. Sabi nito. Bittersweet ang ngiti nito habang nilalaro ng mga daliri nitong isang wine glass. Luis. Siguro if we met earlier, baka may pag-asa pa ako. Nito na parang kinakausap ang sarili. Pero napakahaba na ng history niyo ni Noah. Hindi na yata ako makakahabol. Pinag-isipan niya ng mabuti ang lahat na sinabi ni Luis. Totoo nga bang may gusto siya kay Noah? Kahit ano pang mangyari, hindi siya pwedeng mahulog dito. So, nag-enjoy ka ba sa date niyo kagabi? Pasimpleng tanong ni Noah kay Bianca. Sinulyapan niya ito and to her dismay. Nakita niyang mukhang pagod ito. Sobra. Nakangiting sagot ng dalaga. Hinila nito ang upuan at naupo sa tabi niya. Kumuha ito ng piraso ng tinapay at sinimulang lagyan yun ng cheese spread. Napaka-gentleman ni Luis and I had a really good time. Anong good time? Pasaway ka, Luis. Baka kung saan mo dinala si Bianca kagabi. Pinigilan ni Noah ang hindi magandang takbo ng isip niya. Wala naman sigurong ginawang kalokohan ng kaibigan niya. Naging gentleman ba talaga si Luis? Paniniguro niya. Kung magsalita ka, parang wala kang tiwala sa kaibigan mo. Anito. Siyempre naman, ang saya-saya ko nga sa date namin. Napaka-romantic pala ni Luis. I'm sure maswerte ang babaeng magiging girlfriend niya. Umubo siya ng mahina at pinilit na ngumiti. Mabuti naman. Hindi ko nga namalayan ang pagdating mo. Tulog na kasi ako. Ang totoo, hinintay niya ang pag-uwi ni Bianca. Dahil hindi siya makatulog. Ang weird ng pakiramdam niya. Dahil wala ito sa silid nito, only 2 doors away from him. Parang hindi na siya sanay na hindi ito malapit sa kanya. Nang pumarada ng sasakyan ni Luis sa harap ng bahay nila, kumari pa siya ng takbo papunta sa kwarto niya. Pagdating doon, kaagad siyang sumilip sa bintana. Nabuntong hininga pa nga siya dahil hindi niya makita ang ginagawa ng dalawa. Tinted kasi ang mga bintana ng kotse ng kaibigan. Ini-off niya ang ilaw sa kwarto niya pagpasok ni Bianca sa bahay. Ayaw niyang malaman nito na hinintay niya ang pag-uwi nito. Mas lalong hindi niya gustong malaman nito na habang nakikipag-date ito kay Luis, ay tila may bulati siya sa tiyan at hindi mapakali. The whole time Bianca was away. Kung ano-anong eksenang pumasok sa isip niya at wala siyang nagustuhan sa mga yon kahit isa. Hindi alam ni Noah kung bakit nanggagalaiti siya sa galit tuwing pumapasok sa isip niya na baka may hinahalik ang ibang lalaki si Bianca. Wala siyang karapatang magalit dahil hindi niya ito girlfriend. Napaka-weird nga ng sitwasyon nila kung tutuusin. Ang mga mag-boyfriend na kilala niya ay magkakandara pa sa pagkakataong makapagsolo sa isang bahay. Pero sila ni Bianca, nasa isang bahay lang sila. But they couldn't be farther from each other emotionally. Ba't iba yata ang ihip ng hangin ngayon? Nagdududang tanong ng dalaga. May sakit ka ba? Ang bait mo yata ngayon. Matagal na akong mabait. Kung mabait ka na, then I'm going to be a saint. Saint mong pagmumukha mo.
Napipikon na sabi niya, parang hindi na ito nagulat sa reaksyon niya. Tinitigan na lamang siya nito na parang isang kakaiba sa ilalim ng microscope. Ba't ganyan ka, Noah? Ikaw, ba't ganyan ka? Never mind. Mumuntong hininga ang dalaga na para bang hopeless ang kausapin siya. Akma na sanang kakainin nito ang sandwich na gawa nito. Pero kaagad niyang kinuha yon. Hindi na siya nakapagpigil. He leaned over at tinampian ng isang halik ang mga labi nito. Nanlaki ang mga mata ni Bianca at nabitiwan nito ang kutsarang hawak nito. The kiss was light and soft at natapos yun within a couple of seconds. Tila na estatwang nakatitig lang ito sa kanya. After a few seconds, nakapagsalita rin ito. Ba't mo ginawa yun? Wala. Trip ko lang. Trip mo lang? Di makapaniwalang bulalas nito. Nagtiim ang mga bagang nito. Natawa si Noah dahil parang kakamuhian siya nito. Ngunit natigil ang tawa niya nung tumayo ito at buhusan siya ng isang baso ng tubig sa ulo. Napatingin siya kaagad sa sarili. Transparent din ang t-shirt niya dahil sa pagkakabasa at basang-basa na rin ang buhok niya. Mukha siyang bagong ahon sa swimming pool. Nagulat siya nang ma-realize na wala siyang nararamdamang galit. Surprise maybe but not anger. Kung ibang tao ang gumawa nito sa kanya malamang na nagwala na siya sa galit. It was weird. Bakit hindi niya magawang magalit kay Bianca kung pag-iisipan niyang mabuti? Parang wala siya sa sarili this past few days. Hindi niya maintindihan ang mga pinaggagawa niya, lalong-lalo na ng nakaraang gabi. He acted like a jealous boyfriend. My God, was it possible na unti-unti na siyang nagkakagusto sa kababata? Pinunasan niyang mukha gamit ang kamay at tiningnan ng babae. Ba't mo ginawa yun? There was a self-satisfied look on her face. Binigyan siya nito ng isang ubod ng tamis ng ngiti. Wala, trip ko lang. Binawi nito ang sandwich na hawak niya pa rin. Napatingin na lang siya nang magmarcha ito pabalik sa silid nito. May matamis na ngiti pa rin sa mga labi. Naiwan si Noah na nakaupo at basang-basa pa rin. Hindi niya matanggap ang na-realize. It was not possible. Hindi pwedeng ma-inlove ang isang taong palundag-lundag lang sa mga bansa sa planeta tulad niya. Lalong-lalo na sa isang babaeng tulad ni Bianca Legaspi. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.